So part 12. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وابن ماجه. Kahulugan ng hadith mula kay Abu Huraira, kalugdan siya ni Allah. Sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, kasama sa kabutihan ng isang mabuting Muslim ay ang iwanan o layuan ang mga bagay na hindi makakabuti sa kanya. Ang hadith na ito ay hasan, mabuti na ulat ni At-Tirmidhi at Ibn Majah. Mapupulot na aral. Awal, ang hadith ay nagpapakita na ang Islam ay nag-uutos ng kabutihan, kagaya ng nabanggit sa hadith. Kasama sa kabutihan ng isang mabuting Muslim ay ang iwanan o layuan ang mga bagay na hindi makakabuti sa kanya. At thani, nararapat sa isang Muslim na kaniyang iwasan ang mga bagay na hindi magdudulot ng kabutihan sa kaniyang relihiyon o makamundong mamumuhay. At thalith, ang pag-iwas ng Muslim sa mga bagay na hindi makabubuti sa kanya ay nagpapakita ng malinis at magandahan ng kaniyang pagiging Muslim. Rabi, ang hadith ay naghihikayat sa isang Muslim na ang kaniyang paglalaanan ng oras ay ang makabubuti sa kanya, lalong-lalo na sa kaniyang relihiyon, tulad ng pagsasaliksik ng kaalaman, pagbabasa ng Quran, pag-aalala kay Allah, at iba pang mga gawaing pagsamba. Khamis, ang hadith ay naghihimok na huwag makikialam o manghihimasok sa gawain o bagay na wala siyang kinalaman. Tandaan, ang pag-utos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ay hindi makakapasok sa kahulugan ng hadith na ito at hindi niya nasasaklaw dahil ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ay katungkulan at obligado sa bawat isa sa abot ng kaniyang makakaya at sa maayos na paraan, at ito hindi maituturing na paghihimasok sa iba. Pagkahalatang paliwanag, ang hadith ay naghihimok na huwag makikialam o manghihimasok sa gawain o bagay na wala siyang kinalaman at kaniyang pagtutuunan ng pansin ang anumang makabubuti sa kanya, lalong-lalo na sa kaniyang relihiyon. Sahaba. Siya si Abu Huraira radiyallahu anhu. Tingnan sa hadith number 9 ang maiksing pagpapakilala sa kaniya. Mufradat. Awal, azkar, mga paggunita kay Allah. Ang pang-isahan nito ay zikr. Ang tinutukoy dito ay yaong mga dua na binabasa sa pang-araw-araw na gawain ng Muslim, katulad ng dua sa pagtulog, pagkain, pagsusuot ng damit at iba pang gawain. So hanggang dito na lang. Shukran. Assalamualaikum.